Noli, papaano nating malalaman kung si Padre Gomez yun o si Padre Burgos o si Padre Zamora? Oo nga, ano? Utak lang. Teka lang, ha? Hinihintay niyo rin po ba yung pare? Si Padre Burgos? Oo. Sabi sa'yo. Eh kayo, magsasara na simbahan, nandito pa kayo. Siguro mahalaga rin ang sadya niyo sa kanya, no? Opo. Ako nga po pala si Ana at siya naman po si Noli. At ako naman si Pasiano. Magandang araw po, Padre. Sano? Mabuti nakarating ka. Marami tayong pag-uusapan hindi sa komite. Sino itong mga bata? Ito po si Noli, Padre. At ito naman si Ana. Mahilig rin hong magdasal ang dalawang yan kung kaya't hanggang ngayon ay narito pa. Siya nga pa? Mabuti kung gano'n. Siya nga pala, Pasiano. Nabasa mo na ba ang manifesto? Opo, Padre. Inisa-isa ko na ang argumento ninyo hinggil sa paratang ni Prailing Agudo. Paano mo naman nalaman na akong sumulat ito? Hindi naman nakalagda ang aking pangalan. Kayo lang naman po ang may kakayahang mamuno sa kilusang sekularisasyon. Lalo na ngayon patay na si Arsobispo Pelaez. Kaya nga naunawaan mo kung bakit iniimbitahan kitang sumama rito sa reformadang komite. Dahil isa ka sa pinakamagaling na estudyante na maaaring makapagpalaganap ng sekularisasyon. Subalit, Padre, delikado po ang inyong ginagawa. Kailangan sagutin natin ang mga paratang ng praile. Na tayo raw walang karapatang magpare. Na tayo walang bukasyon. At kaya lang daw tayo nagpapare upang makaiwas sa buwis. Ay, grabe. Ganun po ba kaliit ang pagtingin sa inyo ng mga praile? Hindi lang yun, anak. Na ang Pilipinong sekular na pare ay laban daw sa pamahalaan at simbahan. At inihikayat nila ang mga taong bayan na lumaban at mag-alsa laban sa mga Kastila. Bitik news. Padre Burgos, buti nabutan kita. Abay, kailangan pa nating ayusin ang oras ng pagmimisa at nagsisimula na ang katisismo. Siya nga At pala. saka, kailangan pang... Marami ka yatang bisita ngayon. Padre Zamora, eto si Pasiano. Magandang araw po. Ang mga bata, si Noli at si Ana. Si Padre Zamora ang kasama ko tumitingin sa katedral. Ana, isa na lang buo na ang gumbursa. Kailangan lagdaan mo na yan. Tapusin mo na, sapagkat siguradong bukas ay napakahaba na naman ang pulong mo sa Arsobispo. Huwag kang mag-alala, Padre. Lalagda ako kagad. Pasiano, ihahabilin ko sa yung orihinal na manifesto. Nais kong pag-aralan mo ito. Opo, Padre. Tayo na. Huwag kang mag-aalala, Arsobispo Martinez. Walang maniniwala sa manifesto. Dahil yan ay hindi totoo. Pero hindi magandang tingnan na nag-aaway ang dalawang pare, Padre Agudo. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao? Na tayong mga pare ay hindi nagkakaintindihan? Ano sasabihin ng mga tao? Kung manalo yung mga Indyong at manakaw ang ating parokya, anong maiiwan sa atin? Oh, narito pala kayong dalawa. Oo. Ako, Padre Burgos, bilang sa inyo naman pumasok. Nandiyan na si Padre Agudo. Sandali lang, ha? Magandang araw, Arsobispo. Padre Burgos, mabuti tumating ka. Ikaw ang taong makapagpapaliwanag tungkol dito sa kumakalat na manifesto na hindi alam kung sino sumulat. May kinalaman ka ba sa manifesto? Naku, patay, mabubuko na yata. Hindi na malaking usapin, Arsobispo, kung sino man ang sumulat ng manifesto. Ang mahalaga ay naiparating ang maling paratang ni Padre Agudo sa aming mga Pilipinong pare. Maling paratang? Padre Burgos, buksan mo ang iyong mga mata. Sa usapin na kakayahan, ilan lang ba ang mga Indyong paring nakatapak sa paaralan? Matanong kita, Padre Agudo. Hindi ba't ako'y nagpursigi makatapos ng koleyo bago maging pare? Hindi ba't dapat naiintindihan ko bilang pare ang teolohiya at lahat ng aralin ng simbahan? Padre Burgos, masakit malaman na totoo. Simple at maliwanag na. Politikal ang inyong interes.
ang magtayo ng sarili niyong simbahan at humiwalay sa gobyerno. Ang magsilbi lamang sa Panginoong Diyos at tao. Yun lamang. At kung sino man ang nag-iisip na mayroong politikal na interes, ang lahat ng aming ginagawa ay maaari lamang manggaling sa isang isip na may ganitong klaseng hangarin. Tama na, tama na! Padre Burgos, mag-iingat ka. May nakapagsabi sa akin na minamanmanan ng pamahalaan ang bawat kilos ng mga pare, abogado at estudyante. Lalong-lalo ka na. Lahat ng mga sulat ninyo ay binubuksan. At kahit saan kayo pumunta, kayo sinusundan. Arsobispo, napatunayan na po namin na mahusay na tagapangalaga ng parokya ang mga Pilipinong pare. Mahusay na tagapangalaga ng mga kaluluwa. Patunayan mo, Padre Burgos, na hindi politikal ang inyong interes. Lumagda kayo sa papel. At ito, patunayan nyo na pumapayag kayo sa pamumuno ng gobyernong Kastila. Lalagda ako. At hindi lamang yan ang gagawin ko. Kukuha pa ako ng 300 lagda mula sa aking mga kasama. Nais kong puntahan niyo si Padre Gomez. Imbitahan niyo siya sa isang pagpupulo ng Komite de Reformadores. Si Baro, siya ang sasama sa inyo. Sige. Ayan si Padre Gomez. Malapit na malapit siya sa mga tao. Alam niyo ba yung mga daan na dinaanan natin kanina? Pati ang ospital at mga paaralan ay tumulong siya upang mapatayo yaon. Ipinasusundo po kayo ni Padre Burgos dahil meron daw po tulong ang... Komite de Reformadores. Tsaka ho, nag-aalala siya dahil marami na raw pong nababawian ng parokya dito sa Cavite. Ay nako, hindi lang ho yan ang problema namin. Eto nga ho, katatapos lang ho namin sa pag-aayos ng mga pag-aasin ay pinalalayas na ho kami dito. Kinukuha na nga ho ng mga praile dahil lupa raw ho nila yun. Aba, sandali. Hindi pwede yan. Lalabag yan sa tratado na naman kanyan. Ano po yun? Tratada. Alam mo, pinagbabawalan ng mga fraile na magtaas ng buwis sa lupa dito sa Cavite. At gayon din, pinagbabawalan silang magpalayas ng mga tao. Isa si Padre Gomez na nagpursige upang magawa ang kasunduan na yaon. Bakit sabi po sa akin ni Padre Burgos, inaalisan daw po ng mga simbahan na katulad niyong Padre? Bakit po? Naku anak, malalim ang dahilan na sa maliit na pagtingin at hindi pagrespeto sa mga Indyong pari. Pero yun ay nagsimula nung nagka-krisis sa simbahan. Nagkaroon ng matinding kakulangan ng pare nang patalsikin ni Haring Charles III ng Espanya ang mga Jesuita sa Pilipinas. Dahil sa kakulangan ng pare, nagkaroon ng malaking pagkakataon ang mga Pilipino para maging pare. Maraming mga pare ang nagsipursige, nag-aral ng sarili at nakipamuhay sa mga tao. Pinatunayan naming may kakayahan ng mga Pilipinong magpare. At dahil dito, dumami ang nahikayat na magsimba. Napamahal kami sa mga tao. Ngunit nang bumalik ang mga Jesuita, isa-isang binawi ang aming mga parokya. Ngayon alam ko na kung sino may pakanan nito. Di ba, Salvador? Ako nang bahala sa iyo. Arestuhin sina Padre Burgos, Padre Gomez at Padre Zamora. Arestuhin din ang mga ibang paring intelektual, mga abogado. Sina Justo Guason, Agustin Mendoza, si Jose Guevara. Sabi mo wala kang kasalanan. Sabi mo walang katotohanan lahat ng binibintang nila sa amin. Kagalang-galang na hukom. Hindi na natin dapat patagalin ito. Umami na ang aking kliyente sa mga paratang sa kanya. Kasinungalingan! Kagalang-galang na hukom! Pati ang aming abogado ay nagsisinungaling!
Walang katotohanan ng lahat ay binibintang sa amin. Ngunit, Padre Burgos, narito sa mga papeles na ito ang ebidensya na kasama kayo sa paghihimagsik. Ito'y nilagdaan ng 300 tao. Ngunit kagalang-galang na hukom. Yan ay nilagdaan ko. Isang patunay na kami hindi humihiwalay sa pamahalaan at aming simbahan. Huli ng lahat, Padre Burgos. Dahil napatunayan na may kaugnayan kayo sa rebelyon sa Cavite, hinahatulan ko kayo ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Sandali. Kubara ng mga ng kanilang mga sutana. Malaking kahiyan sa simbahan ng kanilang ginawa, kaya hindi sila dapat mamatay ng mga pare. Huwag hubaran ng mga sutana yan. Bilang kinatawan ng simbahan, ako ang nagbibigay ng pahintulot na patuloy nilang isuot ang kanilang mga sutana. Walang sapat na ebidensya, kaya para sa akin, wala silang sala. Simulan ng garote. Kasalanan eh. Gusto nyo lang po na mas mabuting buhay para sa mga tao. Ginawa lang namin ang aming tungkulin. Padre, patawarin niyo. Magpasano, ligtas ho kayo. Hindi ho kayo kasama sa mga nahuli. Sa ngayon, oo, ligtas pa. Pero kailangan ko nang magtago. Mayroon akong ihahabilin sa inyo. Ingatan niyo sana. Lola, ito na po yung manifesto. Bakit kayo mukhang malungkot at umiiyak itong isa? Nalaman na po namin ni Noli, Lola, na hindi lang po pagpapari ang ipinaglaban nila. Totoo yan. Dahil sa kanilang kabayanihan, namulat ang mga mata natin sa nasyonalismo. Nasyonalismo? Ano po yun? Nasyonalismo. Yung tunay na pagmamahal sa sarili nating bayan. Lola, may nagtuloy po bang pare sa pinaglalaban ni Nagumbursa? Abay, hindi lang mga pare. Pati na si Dr. Jose Rizal. Inialay niya ang kanyang el filibusterismo kina Gumbursa. Ito, alika, basahin natin.